Sa pananaw ng isang batang musmus pa lamang, mahirap ang mawalan ng mga magulang. Lalong-lalo na kahit buhay pa sila, ay itinatakwil ka naman na parang hindi ka anak. Hindi yung madaling tanggapin at magdudulot ng malaking trauma sa murang isip ng bata. Pero paano kung malaman mong may masamang bagay o elemento pala na nasa likod ng nararanasan mo sa iyong mga magulang? Wala ka na bang gagawin para ipaglaban ang mga mahal mo sa buhay? Ganito po, Sir Blair, ang naranasan ko nung bata pa ako na hanggang ngayon ay hindi ko lubusang mapaniwalaan kung paano ko nalagpasan. Kung anong masamang elemento po ang nakaharap ko at kung paano namin ito natalo ng mga taong tumulong sa akin, ay hayaan niyo pong ilahad ko ang lahat. Ako nga po pala si Henson. At ito ang malamig na kwento ng buhay ko. Umpisahan na po natin ang kwento. The Voice Addict. Babala. Ang video na ito ay protektado ng copyright law. Ang anumang hindi otorisadong pag-download, pagkopya, pag-upload muli o re-upload, pag-edit o paggamit ng kabuuan o anumang bahagi ng video na ito nang walang nakasulat na pahintulot ng may-ari ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang sino mang mapapatunayang lumabag sa copyright law ng Pilipinas o Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines ay maaaring maharap sa sumusunod na kaparusahan. Unang paglabag, pagkakakulong ng 1 hanggang 3 taon at multang 50,000 hanggang 150,000. Ikalawang paglabag, pagkakakulong ng 3 taon at 1 araw hanggang 6 na taon at multang 150,000 hanggang 500,000. Ikatlo at mga kasunod na paglabag, pagkakakulong ng 6 na taon at 1 araw hanggang 9 na taon at multang umaabot ng 500,000 hanggang 1,500,000 pesos. Bukod sa mga parusang ito, maaari ring obligahin ng hukuman ang lumabag na magbayad ng danyos sa may-ari ng copyright at ipasamsam o ipawasak ang lahat ng iligal na kopya ng material. Igalang po natin ang karapatan ng mga content creator. Huwag magnakaw o mag-re-upload ng mga video nang walang pahintulot ng may-ari. Tigilan mo na ako, Belinda. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko at ang pamilya ko. Buo na ang pasya ko at hindi na magbabago pa. Ganon? At sa palagay mo ba, ay basta-basta nalang palalagpasin ng angkan natin ang kaibangan mo? Ha? Pwes, hindi kita titigilan hanggat hindi ka natatauhan. Kataksilan sa angkan natin ang ginagawa mo. Alam mo ng bawal at sumisigi ka pa rin. Napakatanga mo, Hera. Huwag mo akong sabihang tanga. Hindi ka tanga nang umibig sa isang tao. Isa tong wagas na damdamin. Saka hindi ko itinatakwil ang angkan natin. Sadyang ito lang ang kapalaran gusto ko. Masama bang pumili ng kapalaran? Hindi naman, di ba? Kaya pwede ba? Huwag mo na akong guluhin. Hayaan mong mamuhay ako ng tahimik. Saka kung iniisip mong babalik pa ako sa atin, hindi na. Nahanap ko na ang kaligayahan ko. Matigas ka talaga, ha? Pwes, kung ganyang hindi na pala magbabago ang isip mo, pasensyahan tayo kung mapipilitan akong gawin ang isang bagay na inutos sa akin. Masama na kung masama sa pananaw mo. Pero wala akong pakialam dahil wala na rin akong magagawa. Ayaw kong isisi sa akin at sa pamilya natin ang taksil mong kalantian.
Saka ikaw na rin na nagsabi. Pinili mo ang sarili mong kapalaran. Kaya magdusa ka ngayon. Wag! Huwag mo akong sasalingin, Belinda. Nakikiusap ako sa'yo. Mahal ko ang asawa at anak ko. Mahirap ba sa'yong intindihin ang kaligayahan ko? At bakit ko naman iintindihin ang isang kaligayahang ipinagbabawal sa atin? Kaya magdusa ang dapat magdusa. Mamatay ang dapat mamatay. Wag! Naalimpungatan ako sa pagkakaidlip ko dahil sa bangungot na yon na dumalaw naman sa panaginip ko. Paulit-ulit na lang, hindi na nakatkat sa murang isip ko ang eksenang yon na nasaksiyan ko kung paanong sa isang hipo lang ng isang di ko kilalang babae ay bigla na lamang nalantang parang gulay si inay. Sa dalampasigan sila noon at nakasilip lang ako mula sa likod ng nakasadsad na bangka sa buwanginan. Nang nagmamadaling umalis ang babae matapos ang eksenang yon, ay pinuntahan ko kagad si inay. Pero nang mahawakan ko siya, ay isa na lamang siyang napakalamig na bangkay. Todo ang iyak ko noon na para bang inagawan ako ng paborito kong laruan. Oh, bakit parang napapakislot ka dyan, anak? At para ka nakakita ng multo? Nakaidlip ka, no? Sa bagay, sino ba naman batang mangingisda na tulad mo ang hindi maiidlip matapos ang halos magdamag dating pangingisda sa laot? Hayaan mo, anak. Konting tiis pa at masasanay ka rin. Ituloy mo lang ang pag-idlip mo at ako nang bahala rito sa mga isda at lambat. Mamaya kapag nagdatingan na mga tao para mamili ng isda, ay saka mo na ako tulungan, ha? O sige, matulog ka na ulit. Nasa pangpang na kami noon ni Itay galing sa pangingisda. Madaling araw na noon at malapit nang sumikat ang araw dahil maliwaliwanag na ang kalangitan sa dulo ng dagat. Sadyang putol-putol ang pagtulog ko. Sa tuwing mangingisda kami ni Itay, madalas ay salitan kami sa pag-idlip. Pero sa pagitan namin Itay, sa tingin ko ay ako ang mas mahaba na ang naitulog. Nako, ayoko na pong umidlip, Itay eh. Oh, at bakit naman, anak? Madilim-dilim pa naman at malamig-lamig pa. Masarap pang matulog. Ang batang katulad mo ay mas maraming tulog ang kailangan kaysa sa katulad kong adulto na. Sige na, anak, matulog ka pa. Ako naman magsisiesta na lamang mamayang tanghali para mabawi ko ang kulang pa sa tulog ko. Ayoko na po talaga, Tay eh. Kasi napapanaginipan ko na naman po si Inay eh. Malulungkot lang po ako lalo at mamimiss ko na naman po siya. Ayoko na pong makita yung babaeng umaway sa kanya eh. Alam niyo na, yung babae pong kinikwento ko sa inyo noon na pinaghihinalaan kong siya pong dahilan ng pagkamatay ni Inay. Malakas po talaga ang kutob ko, Tay, na hindi po yung basta-basta na tao. Kakaiba po ang hipo niya. Isang hipo lang po kay Inay ay ganun na po kagad ang nangyari sa… Ay nako, ayan ka na naman, anak, sa kwento mong hindi ka panipaniwala. Ilang ulit ko na ba sinabi sa'yo na walang taong ganun na sa isang hipo lang ay mamamatay ka na? Ay siya, kung ayaw mo talagang umidlip, tulungan mo na lang ako rito sa pagbubukod ng mga huli natin. Dalin mo na rito mga lalagyan. Sakto, tapos ko nang sipunin itong lambat. Kahit kailan ay napakaseryoso ni Itay pagdating sa bagay na yon na naikwento ko sa kanya noon. Hindi naman ako nagsisinungaling o gumagawa lang ng kwento, pero ayaw niya akong paniwalaan. Mas tinatanggap pa niya ang ibang dahilan ng pagkamatay ni Inay. Bagay naman na ikinaiinis ko kay Itay. Nakasimangot kong tinulungan si Itay sa pagbubukod ng mga isda. Hanggang sa paglipas lang ng ilang sandali ay tuluyan ng sumikat ang araw at nagdatingan na nga ang mga suki naming mamimili ng isda. Dahil marami kaming huli ay marami kaming napagbentahan. Nang mag-alisan na ang mga tao at abala na ulit kami ni Itay sa pagsisinop ng mga lalagyan ng isda, walang ano-ano ay nakarinig kami ng magandang boses ng babae na kumakanta. Paglingon namin Itay ay nakita namin ang isang magandang babae na papalapit sa amin.
Nakangiti ito ng matamis kay Itay na tila ba nang aakit. Kung si Itay ay parang nabatubalani sa presensya at boses ng babae, ako naman ay para bang namutla at pinanlamigan ng katawan sa pagkagulat nang makilala ko ang babae. Hindi po ako maaaring magkamali. Ito mismo ang babaeng inaway si Inay at humipo dito. Kumusta ka? Poging mamang mangingisda? Meron pa ba kayong natirang isda riyan? Bibili sana ako o kaya papakyawin ko na ang mga natira. Sana naman ay mapagbigyan mo ko. At kapag napagbigyan niyo ako ngayon, ay magiging suki niyo na ako. Nako, meron pa naman kaming tira rito magandang binibini na may magandang boses. Sige, ibibigay ko na sa lahat at may tawad pa. Medyo naiinis ako sa reaksyon ni tatay na para bang naaakit na sa alindog ng babae. Isa pa, yung sinasabi niyang tira namin ay para sana yun sa amin, tapos ay ibibigay pa niya sa babae. Kung alam lang niya na ito ang babaeng sinasabi ko, ay baka hindi ganun ang magiging asta niya. Tay, teka po. Ibibigay niyo po sa babaeng yan ng para sa atin? Palihim naman akong sinawaan ng tingin at binantaan ni Itay. Bagay na lalo kong ikinainis. Hayaan mo na anak. Ibigay na muna natin kay Miss Beautiful. Mangisda na lang ulit tayo sa susunod na gabi. Saka may stock pa naman tayo sa bahay, di ba? Ikaw naman pagdadamutan mo pang magiging suki natin. Tapos maganda pa. Teka nga po, Tay. At may ibubunong po ako sa inyo. Nilapitan ko si Itay at mahina lang na binulungan. Ang babae naman ay pangisi-ngisi lang habang kunwaring tinitignan ang mga isda na noon ay napansin kong para namang takot na takot dito. Mga buhay pa kasi ang mga ito at naglulundagan na para bang gustong iwasan ang babae. Tay, makinig po kayong mabuti sa akin. Hindi po ako maaaring magkamali. Ang babae pong yan, ang mismong umaway at tumipo noon kay Inay. Natatandaan ko po siya. Sigurado ka ba riyan, anak? Baka naman kahawig lang. Saka hindi ko ba alam na ayaw mo lang akong mapalapit sa mga babae dahil ayaw mong palitan ko ang inay mo? Kabisado kita, anak. Hindi mo ko madadala sa mga ganyan-ganyan mo. Ikaw palusot ka pa. Teka nga, ano bang pinag-uusapan niyo, Mamang Pogi? Saka, anak mo ba ang batang yan? Aba, ang pogi rin Kaya lang parang suplado. Oo, miss, anak ko to. Nako, huwag mong pansinin ang pagsusuplado nito. Sadyang ganito lang talaga simula nung maulila na sa inay niya Pero mabait naman siyang bata. Mana sa akin. Oh, heto na po ang mga isda nyo, aling parang malandi. Kunin nyo na po at bayaran nyo na kagad kami. Tapos ay umalis na po kayo kagad. At marami pa po kaming gagawin ni Itay Ay, ang suplado naman talaga. Di bale, dahil simula ngayon ay suki nyo na ako. Sa inyo na lang ako palaging bibili. O paano yan? Palagi mo na akong makikita, Mr. Suplatito. Tay, tara na nga po. Sa susunod na lang natin kunin ang bayad niya. Saan nagugutom na po ako Wala pa po tayong agaan Sige. O paano, Miss Beautiful? Sa susunod ka na lang daw magbayad. Pagpasensya mo na tong anak ko, ha? Ay, teka, ano nga pala ang pangalan mo? Pwede ko bang malaman? Oo naman. Ako nga pala si Belinda. Ikaw? Ako naman si Boying. Ikinagagalak kitang makilala. O sige, paano? Sa susunod ulit, ha? O sige. Pero mas ikinagagalak kitang makilala, Boying. O paano, Mr. Supladito? Babay na rin sa'yo, ha? Hanggang sa muling pagkikita natin. At umalis na nga ang babae ng sandaling yon. At sobra-sobra ko talagang kinaiinisan. Mukhang may balak talaga kay Itay. Pati kay Itay ay inis na rin ako. Kung pwede ko nga lang siyang batukan ay ginawa ko na. Para kasing simula nang masilayan niya ang alindog ng babaeng yon
ay para bang nawala na ito sa kanyang sarili. Habang papalayo ang babae, habang naglalakad ito sa gilid ng dalampasigan, ay may napansin akong kakaiba rito nang muli ko itong lingunin. Mahaba ang palda nito. Ang laylayan ay lagpas bukong-bukong. Pero para namang hindi ito nababasa kahit dumidikit sa tubig. Pati ang paa nito ay para ring hindi nababasa. Pero hindi ko na yung gaanong pinag-isipan pa. Mas nangibabaw kasi sa akin ang inis ko rito. Nang sumunod na mga araw, ay palagi namang nagpapapansin ang babae kay Itay sa tuwing bibili ito ng isda sa amin. Gustong-gusto naman yun ni Itay, hanggang sa napansin kong unti-unti nang lumalayo ang loob ni Itay sa akin. Mas kay Belinda na ito nakatuon. Umabot pa nga sa puntong para na akong itinatakwil at ayaw na akong makita sa tuwing nariyan si Belinda. Tay, bakit ba palagi na lang ang Belinda na yun na mas pinagtutuunan niyo ng pansin kaysa sa akin na anak niyo? Mas marami na rin po kayong panahon sa kanya kaysa sa akin. Parang nakakalimutan niyo na pong may anak kayo ah. O anak pa po ba ang tingin niyo sa akin? Bakit ba ang dami-dami mo naman tanong? Saka malaki ka na rin. At hindi ka nasanggol. Ano ka ba naman? Ano gusto mo? Sa ilan lahat ng panahon ko, ganun ba? Hindi naman po sa ganun, Tay. Pero nagbago na po talaga kayo ng trato sa akin eh. Simula po nang dumating yung Belinda na yun sa buhay niyo. Madalas pa po, sa tuwing nandyan po siya, parang wala po kayo sa sarili niyo. Sunod-sunuran lang po kayo sa bawat gusto niya. Kay inay dati, ay hindi naman po kayo ganyan ah. Ay naku, wala kang pakialam. Huwag mong hadlangan ang pagkagusto ko kay Belinda. Kung ayaw mo sa kanya, at hindi mo siya matanggap para sa akin, mabuti pa, ha? Lumayas ka na rito sa bahay. Ayoko ng silosang anak. Talagang nasaktan ako sa sinabing yun ni Itay. Hindi ko lubos maisip kung paanong bigla na lang siyang nagkaganon. Malayong malayo sa dating si Itay na napakabait sa akin. Maasikaso, maalalahanin at responsable. Kaya naman, ng araw na yon, napagalitan niya ako, ay tumakbo talaga ako sa dalampasigan at doon umiyak ng umiyak. Doon ko rin pilit hinanap ang kalinga ni Nanay Hera. Bigla ko siyang na-miss ng sobra. Inay, itinakwil na po ako ni Itay. Ibang-iba na po siya sa dating mabait na Itay na kilala ko. Hindi ko po alam kung anong meron sa Belinda na yun na minsan yung nakaaway. Ano na po ang gagawin ko ngayon, Nay? Paano kung ibabalik sa dati si Itay? Sa pag-iyak kong yon, ay hindi ko na namalayang may nakasunod pala sa akin. Nagulat pa ako nang biglang may humaplos sa balikat ko. Paglingon ko ay nakita kong si Aling Karya pala, ang mabait na matanda na naging kaibigan ko na rin. Sa tuwing nangungulila ako kay Inay, ay dito ako lumalapit at madalas na humingi ng payo. Naaawang pinunasan naman ito ang mga luha ko na dumadaloy sa aking pisngi. Nangungulila na naman pa ang apo-apuhan ko sa kanyang ina. Abay, mukhang may mabigat ka rin yatang problema sa Itay mo. Kung ano man yan, ay ibulalas mo sa akin. Hindi dapat sinasarili ang problema at bigat ng loob. Lola Karya, ang Itay po kasi, itinakwil niya po ako. Ibang-iba na po ang trato niya sa akin. Simula po nang dumating sa buhay niya si Belinda. Belinda? Abay, sino Belinda? Yung ba yung babaeng nakikita kong parang sawa kung makapulupot sa Itay ba? Siya na nga po, Lola. Saka alam niyo po ba, natatandaan ko po talaga na siya po ang dating umaway kay Inay at tumipo sa kanya. Tapos ay nawalan na lang po bigla ng malay si Inay. Siya po ang pumatay kay Inay. Sigurado po ako doon. Teka, sigurado ka ba talaga dyan sa sinasabi mo, Apo?
Nakita mo talagang hindi po niya ang inay mo at bigla na lamang nalanta na parang gulay. Opo, Lola Karya. Kitang-kita ko po talaga kahit nagtatago po ako nun sa likod ng bangka. Sinabi ko na po dati kay Itay pero ayaw po niyang maniwala sa akin eh. Sabi pa po niya sa akin, imposible daw po na mamatay ang isang tao sa bastang isang hipo lang. Pero yun po talaga ang nakita ko, Lola. Ayaw na ayaw nga po magpahipo ni Inay doon sa babaeng yun. Pero hinipo pa rin siya at doon na po biglang naimatay si Inay na para po landang gulay. Napansin kong kakaiba ang ekspresyon ni Lola Karya sa mga sinabi ko. Para bang may malalim siyang iniisip o may inaalala. Nakakunot pa ang kanyang noo. Pagkatapos ay para ba siyang biglang natakot na hindi ko maintindihan. Lola Karya, bakit ganyan po biglang itsura niyo? Para po kayong biglang natakot. Kasi di maganda ang kutob ko sa pilinda na yun, Apo. May kailangan tayong siguraduhin sa kanya. Mukhang delikado ang itay mo sa kanya. At pati na rin ikaw. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin na delikado kami ni Itay? Ganito yun, Apo. Kung hindi mo alam, ay isa akong makikita. Kaya kong alamin kung ang isang tao ay may itinatagong lihim na ibang pagkatao sa pamamagitan ng isang ritual. Base sa kwento mo sa nangyari sa inay mo dati, may isang bagay akong napagtanto. Baka maski rito sa Cebu ay gumagala na rin sila. Sila? Sino po sila? Gumagala sila rito? Hindi ko kayo maintindihan, Lola Karya eh. Ipaliwanag niyo po kaya sa akin. Saka ko na ipapaliwanag sa'yo ang lahat na mo. Baka matakot ka at hindi mo na masunod ang iuutos ko sa'yo. Ano po ba kasi ang iuutos niyo sa akin, Lola Karya? Kailangan mong kumuha ng kahit na anong bagay na pagmamayari ng bilinda na yon. Ibigay mo sa akin at riritualan ko para malaman natin kung may itinatago ba siyang pagkatao. Sa ganung paraan, ay alam ko kung paano ko kayo poprotektahang mag-ama. Pero sana lang talaga ay hindi totoo ang aking kutob. Dahil kung totoo ay mahirap na. Katakot-takot na lagim ang ihahasik nila sa baryong ito at magdadala ng sumpa. Lola Karya, ang akala ko po ba'y ayaw niyo akong matakot. Pero yung po mga sinasabi niyo sa akin nakakatakot na eh. Masamang tao po ba si Belinda? Malamang po. Dahil siya po ang dahilan ng pagkamatay ni Inay. Hindi pa natin sigurado, Apo. Kaya aalamin pa lang natin sa pamamagitan ng ritual na gagawin ko. Sa gayon, ay kailangan mong kumuha na kahit anong gamit ni Belinda sa lalong madaling panahon. Kung sakali, ay kailangan nating maunahang makontra ang binabalak niya. Mag-ingat ka nga lang at huwag kang magpapahalata. Palihim mo lang na kunin ang kahit na anong gamit niya na madaling itago. Bakit hindi na lang po kayo kaya ang kumuha ng gamit niya, Lola? Hindi pwede ako mismo lumapit sa kanya, Apo. Kung tama ang kutob ko tungkol sa kanya, malamang na mararamdaman niya kagad ang presensya ko at iiwas kagad siya sa akin. Ang magigitang tulad ko ay iniiwasang lapitan ng kahit na anong masasamang elemento. Ganun po ba? Sige, ako na lang po ang bahala. Lola, malalaman niyo rin po ba kung si Belinda po talaga ang pumatay kay Inay sa pamamagitan lamang po ng ritual niyo? Susubukan natin na po. Pero kailangan din natin ang kahit na anong gamit ng inay mo. Sabay nating re-ritualan na mga gamit nila. Sige po, magdadala po kagad ako sa inyo ng mga gamit ni na Inay at nung Belinda po na yun. At kapag napatunayan ko pong may kasalanan talaga ang babaeng yon, ay humanda po talaga siya sa paghiganti ko para kay Inay. At ginawa ko naman kagad ang kailangan. Humanap kagad ako ng gamit ni Inay. Kay Belinda lang ako mas nahihirapang makakuha ng gamit.
Inabot pa ako ng 1 linggo bago ko napagtagumpayan na makakuha ng gamit nito. Ang nakuha ko ay parte ng pulseras nitong nahulog sa sahig nang minsang pagbuhatan ako nito ng kamay habang wala si Itay. Hayop kang bastos na bata ka! Akala mo ba ay natatakot akong saktan ka dahil sa Itay mo? Pwes, nagkakamali ka. At sa susunod na bastusin mo pa ako, higit pa riyan ang matitikman mong bata ka na hindi na dapat nabuhay pa sa mundo. Hayop ka rin! Malaman-laman ko lang talaga na ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Inay. Ay humanda ka rin sa akin! Aba, palaban ka ha? Sige lang, at makikita mo ang hinahanap mo. Hindi mo kilala kung sino ang kaharap mo. Sobrang sakit ng sampal na inabot ko kay Belinda. Nanunuot at para bang may naiwang maliliit na mga tinik sa pisngi ko. Pagkatapos ay unti-unti kong nararamdaman na para bang namamanhid. Kaya naman ay galit na galit kong pinulot ang nalaglag na parte ng pulseras nito matapos nitong umalis para hanapin si Itay sa aplaya. Sumunod ay tinakbo ko kagad ang bahay ni Lola Caria. Dala ang mga kailangang gamit na iniutos nito. Ni hindi na ako nag-abalang magtsinelas pa sa pagmamadali. Gusto ko nang malaman kagad kung ano ang matutuklasan namin ni Lola tungkol kay Belinda. Lola Caria! Lola Caria! Dala ko na po ang mga kailangan na inutos niyo sa akin. Aba, halika rito at pumasok ka po. Nasaan ka mga gamit? Teka, ano yan? Bakit nagigitim ang pisngi mo? At may kakaibang bakas? Kinapitan ka ba ng dikya sa dagat? Hindi po to dahil sa dikya, Lola. Sinampal po ako ng visit na Belinda na yun. Nanggigigil talaga ako sa babaeng yun, Lola. Gusto ko na po makapagiganti sa kanya. Aba, at sampal lang pala yan ng babaeng yan. Pwes, mukhang tama ang kutob ko. Sandali, at gagamutin ko lang at kukontray ng epekto ng sampal niya sa'yo. Tapos iriritualan ko na kagad ang mga nakuha mong gamit. Matapos pahiran ni Lola Caria ng kung anong langis ang pisngi ko, ay guminhawa kagad ang pakiramdam ko at nanumbalik ang init nito. Sigurado na ako ngayong hindi normal na tao ang Belinda na yun na po. Ngayon ay malalaman din natin kung ano talaga siya. At base sa klase ng bakas ng sampal niya na parang kinapitan ng dikya, ay parang alam ko na. At nagsagawa na nga ng ritual si Lola Caria. Inuna niya ang gamit ni Inay at yun ay ang bestida niya mismo na suot niya nang makaaway niya si Belinda. Yun ang naisip kong dalin para ika ko ay mas madaling matukoy ni Lola Caria kung ano talaga si Belinda dahil nasaling din ito ng hayop na babaeng yon. Pinahiran lang ni Lola ng herbal na langis ang bestida ni Inay. Makaraan ay dinasalan niya ito. Sumunod ay pinatakan niya ng herbal ding langis ang lamang tubig ng mangkok sa isang tabi. Gumalaw-galaw ang langis at matamang binasa ni Lola kung ano ang kahulugan ng paiba-ibang galaw at hugis nito. Nako, tama ka po. Klaro si Belinda ka ang dahilan ng pagkamatay ng inay mo. Isang hipo na may sumpa ang idinulot sa kanya. At isa lang ang alam kong nilalaga na may ganoong kakayahan. Isunod na kagad natin ang gamit ni Belinda. At isinunod na nga ni Lola ang nakuha kong parte ng pulseras ni Belinda. Una ay makapal na kulay puting usok ang inilalabas ng mga herbal na dahong sinindihan at dinasalan ni Lola sa isang munting banga sa harap naming dalawa sa sala. Pero kalaunan ay biglang naging sobrang itim. Makaraan ay unti-unti itong nagkaroon ng hugis. Hugis babae na ang pang-ibabang parte ay parang sa isda. Isang pagkapangit-pangit na sirena na may mapupulang mga mata.
Aha! Tama ka ang hinala ko, Apo. Si Belinda nga ay isang aswang. Isa siyang magindara. Ano ho? Aswang na magindara? Nanang ko po, ano pong klaseng aswang na magindara? Parang sirena, Apo, ang mga magindara. Magagandang babae sila na may naghahali ng boses, lalo na kapag kumakanta. Mga lalaking magigista ang binibiktima nila. Pero sa anyong aswang nila ay mapangit ang kanilang buntot na ita. Matataas at matutulis ang mga kaliskis nila. Kapag natusok ka, ay ikaw ay agad na mapaparalisa. Parang sa mga dikya ang epekto. Naku, magindara pala ang Belinda na yun. Delikado po kami ngayon ni Itay. Dapat ko po siya masabihan kaagad. Lola Karya, paano po ba lalabanan ng magindara? At saan po ba sila nagmula? Ngayon ko lang po talaga narinig ang magindara eh. Saka, meron po palang ganyang aswang dito sa atin. Bakit po wala pong napapabalita? Pinaniniwalaan na nanggaling pa ang mga magindara sa Bicol. Ang totoo niyan ay taga Bicol din talaga ako. Napadpad lang ako rito dahil nakapangasawa ko ng taga rito. Si Lolo Pinyong mo. Kaya lamang ay wala na siya. Dumatayo rin sa ibang lugar ang mga magindara. At nakarating na rin pala sila rito sa Cebu. At ito pa, Apo, ha? Base sa mapupulang mga mata na nakikita natin sa usok. Galing pa ang Belinda na iyon sa angkan ng mga magindara na mapaganib at mababangis. Naku po, Diyos ko. Kung mababangis po pala sila, paano na po kami ni Itay? Paano po natin sila lalabanan, Lola Karya? Mahirap silang kalabanin na po. Lalo na kung nasa tubig sila. Mas madali lang silang kalabanin kapag nasa anyong tao sila sa umaga at nasa lupa sila. Pero delikado pa rin sila dahil sa nakakaparalisa nilang hipo, lalo na kapag sinabahan ng sumpa at sa boses nilang nakakahipnotismo. Paano po yun? Nakakatakot po pala silang nilalang. Saka, hindi pa po ninyo sinasagot ng tanong ko, Lola. Kung paano po sila kakalabanin at kukontrain. Gagantihan ko po si Belinda para kay Inay kahit gaano pa siya nakakatakot at poprotektahan ko rin po si Itay laban sa balak niya. Dudurugin ko po siya. Yun lang ay hindi gaanong matalaba mga pangontra ko, Apo. Yung pang-hypnotismo niya ay kaya ko namang kontrahin, lalo na kung kasisimula pa lamang. Pero kung paulit-ulit nang naisagawa, ay baka mahirapan na ako. Para mas matalo sila, kailangan natin ng tulong ng isang mahusay na antingero. Antingero? Ano naman po ang antingero? Ang antingero ay isang taong maraming alam kung paano labanan ng iba't ibang uri ng aswang. Nagtataglay sila ng mga anting-anting at mutya. At may kakilala akong isang antingero. Kaibigan yun ni Lolo Pinyong mo. Ganitong may magindara pa lang napadpad dito ay kailangan ko kagad siyang mapuntahan para tulungan tayo. Baka sakali ay mailigtas pa natin ang Itay mo kung sakaling hindi pa lumusang umi-epekto sa kanya ang ginawa ng magindara na yon. Naku, puntahan na po agad natin siya, Lola. Hindi po ako makakapayag na tuluyan siyang makontrol ni Belinda. Nawalan na nga po ako ng Inay, mawawalan pa rin po ba ako ng Itay? Hindi po pwede, Lola, hindi po ako makakapayag. Ayoko pong maiwang mag-isa. Hindi ko po yung kakayanin. O siya, tara na puntahan ang Itay mo. Sana nga ay hindi pa huli ang lahat. Bahala na rin makita ako ni Belinda. Mas mabuti nga pala yun para iwasan niya ako. Nako, kung alam ko lang kagad na may magindara palang napadpad dito, di sana ay kumilos na ako kagad para protektahan ang mga kalalakihan dito. Pero di bale, naniniwala pa rin akong huliman. Basta magaling, ay magagawa din ang paraan. Bago kami tuluyang lumabas ng bahay ni Lola Karya, ay kumuha muna siya ng ilang botelya
ng pangontrang langis. Isinuot din niya ang kwintas niyang may palawit na krus. Nang makarating naman kami sa bahay, ay nadatnan namin si Itay na sunod-sunuran sa bawat iutos ni Belinda at nagulat ako nang makita kong hinahakot ni Itay ang mga gamit ko. Tay, ano to? Ano pong ginagawa nyo? Bakit nyo po hinahakot ang mga gamit ko? Saan nyo po dadalhin ang mga yan, Tay? At sino ka naman bata ka? Kilala ba kita? Para tawagin mo akong Itay? Tay, ako po to, si Henson. Anak niyo po ako. Akin po ang mga gamit na yan. Parang di niyo po ako kilala. Hoy, Belinda! Ano ginawa mo sa itay ko? Nilason mo ang isip ng itay ko! Aba malay ko, wala akong ginagawa sa Itay mo. Nagulat na nga lang ako dahil asawa na ang turing niya sa akin. Hayop ka, Belinda. Inakit mo ang itay ko. Kunwari ka pang walang alam. Maang-maangang ka pa. Pero ako, alam ko na talaga kung ano ka na. Buking na kita. Pwes, ano ako kung talagang alam mo? At teka pala, sino yung kasama mo? Hoy, matandang hukluman. Huwag kang makialam dito. Kung ayaw mo madamay, lumayas ka rito ngayon din. Hoy ka rin, babaeng magintara. Wala kang karapatang palayasin ako. At wala akong pakialam kung gusto mo kong idamay dahil gusto kong madamay talaga. Nandito ako para labanan at pigilan ka sa balak mo sa magamang ito. Sa puntong yun, ay takot namang mabilis na humalokip-kip si Belinda kay Itay at nagpasaklolo rito. Boyeng, palayasin mo nga matandang yan dito. Nakita mo naman, inaapi niya ako. At nakita ko sa mga mata niya na gusto niya akong patayin. Pati ang batang yan na inaangking kang itay niya. Palayasin mo rin yan. Palayasin mo silang dalawa. Mga masasamang tao sila. Magsaktan nila ako. Ikaw ang masamang tao, Belinda. Huwag mo kaming baligtarin dito. Tay, huwag po kayong maniwala sa kanya. Isang magindara po na aswang ang babaeng yan. Siya po ang pumatay kay inay. Tumahimik ka! Ano magandang ang pinagsasabi mong bata ka? Pagbibintangan mo pa ang asawa ko? Ha? Talagang makakatikim ka sa akin pag inulit mo yan? Hindi ako magdadalawang isip na pumatol sa batang tulad mo na nang aangkin nang hindi naman niya itay. Nang puntong yun, ay naramdaman ko ang paghaplos ni Lola Karya sa balikat ko. Saka ako mahinang binulungan. Huli na tayo, Apo. Nasa ilalim na ng kontrol ng babaeng yan ang isip ng itay mo. Hindi ka na rin niya kilala. Hindi. Hindi pwede yan, Lola. Kailangan may gawin tayo para makontra ang pagkontrol ng hayop na babaeng niyang kay Itay. Hindi ako maapayag na pati si Itay ay patayin din niya. Huwag kang mag-alala, Apo. Susubukan ko kung ano pa ang kaya kong gawin para hindi tuluyang makuha ng babaeng yan ang itay mo. At ano naman ang magagawa mo, matandang hukluman ka, ha? Nararamdaman ko ang pangontrang dala mo. At siguro naman, ay alam mo rin hindi yan tatalab sa akin. Hindi mo mababawi sa akin si Boying. Dahil gagawin ko ang lahat para madala siya sa aming kaharian. Hayop ka talaga, Belinda. Napakahayop mo. Kinuha mo na nga ang inay ko. Pati ba naman ang itay ko kukunin mo rin? Wala kang kasing sama. Hinihiling ko sa Panginoong Diyos na sana ay matalo ka namin. At sino may sabi sa'yo na may Diyos, ha? Hindi totoong may Diyos, bata. Kung totoong may Diyos, nasan siya nung pinatay ko ang taksil mong ina? Sige nga, ipaliwanag mo sa akin. Patawa ka rin bata kay, no? Palibasa kawawa ka. Tay, yan po. Narinig niyo po mismo sa bibig ng babaeng yan. Siya po ang pumatay kay inay. Kaya layuan niyo po ang masamang babaeng yan, Tay. Gumising po kayo. Sinungaling ka talagang bata ka! Hindi kailanman namatay itong asawa ko. Kung may napatay man siyang sinasabi mo, siguro'y dapat lang yun dahil sinaktan siya. Walang mananakit sa asawa ko ang hindi magdudusa, tandaan mo yan.
Kaya tumigil ka ng bata ka sa pagsasalita na masama sa asawa ko. Dahil kung hindi, ay iahagis talaga kita sa dagat at ipapakain kita sa mga pating! Naramdaman ko naman ang haplos ni Lola Caria sa balikat ko. At binulungan na naman niya ako. Huwag ka na munang magsasalita, Apo. Hayaan mong ako na lang ang humarap kay Belinda. Dukutin mo ang botelya ng pangontrang langis sa bulsa ko. Iko-corner ko si Belinda sa isang sulok. Tapos ay samantalahin mong ibuhos ang laman ng botelya paikot sa kanya. Sa ganung paraan, ay hindi siya makakakilos. Sasamantalahin ko naman yon para ritwala ng itay mo. At kukontrahin ko ang hypnotismo sa kanya ni Belinda. Sige po, Lola. Galingan po natin. Pero iwasan po ninyong mahipo ni Belinda, ha? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin ko. At ganun na nga ang ginawa namin ni Lola Caria matapos kong madukot ang botelya ng pangontrang langis sa bulsa niya. Dahan-dahan niyang nilapitan si Belinda habang kinakausap ito. Alam mo, Belinda, hahayaan kitang makuha mo si Boyeng. Pero sa isang kondisyon. At ano namang kondisyon yan, Tanda? Akala mo naman ay kakagatin ko yon? Hindi ko ba alam na nililinlang mo lamang ako? Kaya wag na wag kang lalapit sa akin kung ayaw mo makatikim ng sumpa kong hipo. Sige lang. Hipuin mo ko kung kaya mo. Hindi mo pa ba ako naaamoy? Naligo lang naman ako ng tubig na pinakulo ang mga pangontrang herbal na mga dahon. Tignan na lang natin kung hindi malapnos ang mga kamay mo. Hayop kang matanda ka. Boyeng, tigilan mo ang binabalak na matandang yan. Huwag mo siyang hahayaang makalapit sa akin. Pero bago pa man makakilos si Itay, ay inunahan ko na siya. Noon kasi ay malapit na sa sulok si Belinda, kaya ang ginawa ko ay mabilis kong sinugod ng tulak toro si Itay. Bunga nito ay natumba siya. Tapos ay nilapitan ko kagad si Lola Caria na noon naman ay tuluyan ng na-corner si Belinda. Ang langis, Henson! Akin na! At ako na magbubuhos! Huwag ka pala lalapit kay Belinda at makahipuin ka niya na may sumpa! Ito po, Lola. Bilisan niyo po. At patayo na po si Itay. Mga hayop kayo! Dapat pala, una pa lang ay hinipo ko na ng sumpa ang batang yan. Pasalamat siya at... Pasalamat siya at ano? Dahil nararamdaman mo rin ba na may kakaibang enerhiya na nagkagaling sa kanya? Wisit kang matanda ka. Makatakas lang talaga ako rito. Ay humanda ka sa akin! Boyeng! Boyeng, itapon mo na ang mga ito sa harap ko! Bilisan mo at pagtutulungan na nila akong patayin! Kunin mo rin ang bata at ihagis mo na sa dagat! Isama mo na rin ang hukluban na ito! Bilisan mo, Boyeng! Naging napakabilis naman ni Itay na noon ay galit na at nakatitig sa amin ni Lola Caria. Mukhang hindi na magagawa ni Lola na ritwalan si Itay. Nang malapitan kami ay sinunggaban niya kami ng mahigpit at walang kahirap-hirap na binuhat sa magkabilaan niyang balikat. Ganon kalakas si Itay, parang bakal pa ang kanyang mga braso. Sinikap naming pumalag ni Lola Caria pero wala kaming magawa. Dinala niya kami sa dalampasigan at tinangkang ihagis. Ngunit bago pa man kami maihagis ni Itay ay napansin ko noon na tahimik palang nakapagsagawa na ng orasyon si Lola Caria. Nakita ko pang may ipinapahid siya kay Itay. Makaraan ay sinenyasan niya ako na sabay naming kagatin si Itay. Ay! Mga hayop kayo! Aray ko! Aray ko! Dahil hindi namin tinigilang kagatin si Itay, sa wakas ay nabitiwan niya kami. Kaya naman ay pareho kaming bumagsak ni Lola Caria sa mababaw pa lang noon na parte ng tubig. Itulak mo kagad siya, Henson! Dali! Tapos ay bilisan natin umahon. Tumakbo tayo at tumakas. Sundan mo ako! Pero paano po si Itay, Lola? Hayaan na lang po ba natin siya sa kamay ni Belinda? Huwag mo na muna kalalahanin ngayon ang Itay mo, Henson. Kailangan muna natin makatakas mula sa kanya. Kung hindi, ay papayag ka bang maihagis sa dagat. Pareho tayong hindi marunong lumangoy, tandaan mo yan. Malulunod tayo. Pero pagkaahon naman namin
ay namataan namin sa di kalayuan si Belinda na humahangos pa sa lubong sa amin. Napansin naming parang umuusok ang katawan nito. Galit na galit itong nakatitig sa amin. Hala, pasalubong po sa atin si Belinda, Lola. Paano po siyang nakalabas? Ang hayop na magintarang yan. Mukhang pinilit niyang makalabas sa ipinalibot natin pagontra sa kanya. Kaya bilisan mo pang pagtakbo, Apo. Kahit mauna ka na sa akin sa bahay, sa ating dalawa ay ikaw ang paniguradong mas uunahin niya. Ako ay hindi naman niya basta-basta malalapitan. Sige na, dalian mo! At pinaspasan ko na nga ang pagtakbo. Nung una, ay nakita kong hahabulin din sana talaga ako ni Belinda. Pero nang mapansin itong humahabol din si Itay, kay Itay na mismo ito dumiretso ng takbo. Parang may ibinulong ito kay Itay dahilan para huminto ito at hindi na itinuloy ang balak na paghabol kay Lola Karya na noon naman ay hirap na sa pagtakbo dahil nga sa katandaan. Dahil naman doon ay naisipan kong balikan si Lola Karya para alalayan. Lola, tumigil na po sila sa paghabol sa atin. Pero parang kinokontrol po ulit ni Belinda si Itay. Tignan niyo po, inaakay niya po si Itay papunta sa dagat. Ano po kaya ang balak niyang gawin kay Itay? Malamang, nadadalhin niya na ang Itay mo sa kanilang kaharian sa ilalim ng dagat. At kapag nadala na roon ang Itay mo, ay aangkinin na nila ang kanyang katawan at kaluluwa. Gagawin siyang babaeng magintara. Tapos ay gagamitin siya para makapambiktima pa sila ng ibang kalalakihang magigista. Ano po? Hindi po pwede mangyari yun, Lola. Kailangan po nating iligtas si Itay. Huwag kang mag-alala, Apo. Naorasyonan ko kanina ang Itay mo. At napahirap ko siya ng espesyal na langis na dala ko. Hindi siya basta-basta madadala ni Belinda sa ilalim ng dagat. Pagkatapos, ay itutuloy ko ang ritual para mapalawig ang epekto ng orasyon ko hanggang sa makahingi tayo ng tulong kay Kapidong. Kapidong? Sino naman po yun? Siya ang sinasabi kong antingero na kaibigan ng lolo mo. Isa siyang magaling na antingero. O siya, bilisan na nating makauwi at may kailangan pa pala akong gawin sa'yo. At ano naman po ang gagawin niya sa akin? Saka ka na magtanong kapag nakauwi na tayo. Marami pa tayong kailangan gawin. Kailangan din natin balaan ang mga kababaryo natin na may gumagala na rito magintara. Mahirap nang baka marami na rin sila sa paligid na hindi lang natin napapansin. Nang makauwi na kami sa bahay ni Lola Karya at matapos niyang makapagpahinga, ay pinalapit ako nito. Seryosong-seryoso ang mukha nitong tinitigan ako mula ulo hanggang paa na para bang may hinahanap na kung ano. Ano pa ako may napapansin sa'yo, Heson Apo? May nararamdaman akong kakaibang enerhiya mula sa iyo. May itinatago ka bang dapat kong makita na parang kinatatakutan sa iyo ni Belinda? Ha? Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? May bagay po na kinatatakutan sa akin si Belinda? Oo, Apo. Yun ang dahilan kung bakit hindi ka kaagad-agad nagawa ng masama ni Belinda. Ano man yan na itinatago mo ay baka magamit din natin laban sa kanya. Teka. Alam ko na po kung ano po ang tinutukoy niyo, Lola. Alin? Pwede ko bang makita, Apo? Inilabas ko mula sa pagkakaaspili nito sa bulsa ko ang isang supot na puting tela. Nakaaspili ito dahil kabilin-bilinan sa akin ni Inay na hindi ko ito dapat maiwala. Naglalaman ito ng isang kwintas na bigay niya noon sa akin. May palawit itong kulay asul na perlas. Ito po, Lola. Bigay po sa akin yan ni Inay noon. Bilin niya po sa akin ay wag na wag ko raw po itong iwawala. Ingatan ko raw po. Aba, kakaiba talaga ang enerhiyang inilalabas nito, Apo. Ano ba ang laman nito? Pwede ko ba buksan? Sige lang po, Lola. Buksan niyo po. Kwintas po ang laman yan at may palawit pong kulay asul na perlas. Pagbukas ni Lola ng supot na tela ay tumambad sa kanya ang kwintas. Habang inilalabas niya ito ay nanlalaki ang kanyang mga mata na parang hindi makapaniwala. Nanginginig din ang kanyang kamay na akala mo ay nakukuryente. Kwintas na may palawit na asul na perlas. Diyos ko,
Napakalakas ng enerhiyang nararamdaman ko rito, Apo. Hindi ito basta-basta kwintas. Teka, at dapat ko itong ritualan para malaman ko kung ano ang nasa likod nito. Nagmamadaling kagad na inilabas ni Lola Karya ang mga kailangan. Buong ingat niyang inilapag ang kwintas sa ibabaw ng lamisitang nilatagan niya ng kulay puting tela. Nagpausok siya ng ilang herbal na dahon sa isang munting luwad na palayok. At bago umusal ng orasyon, ay pinahira niya ng kung anong malinaw na langis ang palawit na perlas ng kwintas. Sumunod ay iniangat niya ito sa ere. Sa gulat ko, walang ano-ano ay umangat ang mga usok ng herbal na dahon at kinapitan ang kwintas. Makaraan ay para bang kumislap ang asul na perlas. Aha! Ang perlas na ito ay pagbabayari ng isa ring magindara. Ano po? Galing po yan sa isang magindara? Pero paano po nangyari yun? Galing po kay Inay yan, Lola. Sigurado ka bang sa inay mo ito galing? At hindi kay Belinda, Apo? Si Inay po talaga nagbigay sa akin yan, Lola. Bago ko pa po nakilala ang Belinda na yun ay matagal na po yang ibinigay at ipinatago po sa akin ni Inay. Saka akala ko po ba'y magaling po kayong mangingita? Bakit parang hindi naman po ninyo nalalaman lahat ng tungkol po dyan? Naninigurado lamang ako. Sandali. At mas malalim ko pang aalamin ang pinagmula nito. Pero sana, ay huwag kang matatakot sa mga makikita mo sa ritual na ito. Huwag kang gagawa na kahit na anong bagay, ingay o aksyon na makakagambala sa isasagawa kong ritual. Tahimik ka lang dapat at huwag kang magsasalita hanggat hindi pa kita kinakausap. Nagkakaintindihan ba tayo, Apo? Sige po, Lola. Tahimik lang po ako at manonood lang po ako sa inyo. At itinuloy na nga ni Lola Karya ang kasunod ng ritual. Dinagdagan niya ang pausok sa palayok. Umusal siya ng orasyon na hindi ko maintindihan. Muli ay kumapit ang mas makapal pang usok sa palawit ng kwintas at muli rin itong kumislap-kislap na parabang alitap-tap. Sumunod, ang mga usok ay humiwalay sa palawit at lumutang naman sa pagitan namin ni Lola Karya at unti-unting naghugis isang magindara. At nang mamukaan ko ito, ay talaga namang nagulat ako at takantaka. Paanong hindi ay nakita kong kamukha ito ni Inay. Lumitaw ang espiritu ni Inay sa mga usok. Ako nga ito, Edson anak. Pasensya ka na. Kung inilihim ko sa inyo ng iyong itay, ang tunay kong pagkatao. Pero hindi ako masamang magindara, anak. Dahil sa pag-ibig ko sa iyong itay, ay pinili kong iwan ang pagiging magindara para maging isang tunay akong tao. Mahal na mahal ko kayo ng itay mo, anak. Sana ay maintindihan mo ko. Isinakripisyo ko ang sarili ko para sa inyo. Kahit alam kong bawal sa aming mga magindara ang umibig ng tao. Aha! Kaya ba sinundan at pinatay ka ni Belinda, Hera? Opo, Aling Karya. Hinipo niya ako ng sumpa ng kamatayan bilang parusa sa pagtataksil ko sa aming angkan. At alam ko ngayon ay isusunod na rin niya ang magama ko. Idadamay din po niya ang buong angkan ng asawa ko. Napakasama naman talaga ng Belinda na iyon. Pero bakit gayong alam mo na ang kahihinatnan ng pagtataksil mo, ay hinayaan mo lamang na ganun at wala ka man lang ginawa para maprotektahan ang mag-ama mo? Nagkakamali kayo, Aling Karya. Hayan nga po ang perlas ko. Yan po mismo magsisilbing proteksyon ng mag-ama ko. Ha? Paano itong magiging proteksyon ng mag-ama mo? Gayong nararamdaman kong selyado ang perlas nito. Oo nga't kinatatakutan ito ni Belinda. Pero sa tingin ko ay hindi sapat yun. Lalo na kapag pinagada rin niya ang sarili niyang perlas. Hindi ba't bawat isang magindara ay may kanya-kanyang perlas? Opo, tama po kayo, Aling Karya.
Pero hindi na basta-basta lang na perlas yan. Anong ibig mo sabihin, Hera? Alam niyo po ba kung paano ko yan naselyuhan? Bakit hindi niyo alamin at kitain? Aba, dariya ka na rin lang at kausap ko ay sabihin mo na sa akin. Magre-ritual pa ba ako at mawawala ka? Ganito po kasi yun, Aling Karya. Humingi ako ng tulong sa isang antingero na nakilala ko. At alam ko pong kilala niyo po. Si Ma'am Pidyong. Aba, nakausap mo rin pala si Pidyong. Mabuti at hindi kanya pinatay nang malaman niyang magindara ka. Kumunti ka na nga po. Pero nakiusap at nagmakaawa po ako sa kanya. Pinatunayan ko sa kanya na hindi po ako masamang magindara at sinabi ko rin po sa kanya ang pakay ko na gusto ko pong maging isang tunay na tao. At ang naisip nga po niyang paraan ay selyuhan ng perlas ko. Mula sa pagiging dating itim ay naging kulay asul ang perlas ko nang maselyuhan. Ngayon ay anong saysay ng isang selyadong perlas? Paanong naging hindi basta-basta? Binaligtad po ni Ma'am Pidyong ang enerhiya at kapangyarihang taglay ng perlas ko, Aling Karya. Magiging kontra na po ito sa mga magindara. Oras po na maalis ang selyo nito ay gagana kagad ito kay Heson. Ang anak kong magiging tagapagtanggol ng baryong ito laban sa napipintong paglusob ng mga magindara. Ano ka ba? Lolosob ang mga magindara? Apay kung ganon, ay kailangan natin paghandaan yon. Kailangan na nating alisin ang selyo nitong perlas sa lalong madaling panahon. Kailangan ihanda na rin natin si Heson. Teka po, sandali, Nay at Aling Karya. Bakit po ako? Napakabata ko pa po. Saka, baka hindi ko po kayanin na marami magindara. Akala ko ba, Apo, ay ipaghihiganti mo ang inay mo kay Belinda? Bakit ngayon ay parang natatakot ka na? Kasi po, hindi ko naman po alam kung ano po ang mga kakayahan ng mga magindara eh. Saka iba naman po kung si Belinda lang ang paghihigantihan ko. Pero kung malami po sila, aba, ibang usapan na po yun. Siyempre, Apo, ay aasahan mo ng magtatawag ng mga kakampi si Belinda. Mabangis ang kanila. Yung pa nga palang inaalala ko, Hera. Galing sa malakas at mababagsik na angkan si Belinda. Mukhang hindi pa rin sasapat itong perlas mo laban sa mga perlas nila kung magsasama-sama sila. Aling Karya, nararamdaman niyo naman kung gaano kalakas ang taglay na enerhiya niyang perlas ko, hindi ba? At hindi pa po yan natatanggalan ng selyo sa lagay na yan. Saka hindi ko pa pala nasasabi sa inyo. Kapatid ko po mismo sa Belinda. Ano po? Kapatid niyo po ang Belinda na yon? Ibig sabihin, tiyahin ko po siya? Hindi. Ayoko po siyang maging tiyahin. Sabihin niyo nagsisinungaling lang po kayo, Nay. Hindi ako nagsisinungaling, Heson. Kung ganon, ay kapantay lang pala nila ang perlas mo. Kaya lang ay hindi pa rin ito sasapatera. Kahit sabihin natin kakontra na nito ang kakayahan ng mga magindara, kulang pa rin ito kung magsasama-sama sila. Tama kayo, Aling Karya. Kaya kailangan din talaga natin ng tulong ni Ma'am Pidyong. Ang mabuti pa po ay puntahan niyo na siya. Nararamdaman ko na rin pong mga nganib na ngayon ang buhay ni Boying sa kamay ni Belinda. Nararamdaman ko rin ginagawa niya ang lahat para madala ang asawa ko sa pusod ng dagat. Naku, si Itay nga po pala. Kailangan na po natin siyang tulungan. Hindi siya dapat madala ni Belinda sa ilalim ng dagat. Talagang hindi siya dapat makuha ni Belinda, Heson. Pero ganyang takot ka naman sa mga magindara at ayaw mong tanggapin na maging tagapagtanggol ng baryo laban sa kanila. Ay bakit pa natin ililigtas ang Itay mo? Hayaan na labang natin siya. Ang sama niyo naman po pala, Lola Karya. Akala ko po ba tutulungan niyo ako na matalo po ang mga magindara? Ikaw ang masama, Heson. Hindi ako. Ikaw itong ayaw tumanggap ng responsibilidad. Ikaw ang pinakakailangan para matalo ang mga magindara. Para saan pa pagsisikap kung tulungan kayo kung ikaw mismo na pinakamalaki ang papel dito ang umaayaw? Sige nga, Apo. Sabihin mo nga sa akin,
Nanay Hera, ano pong gagawin ko? Kakayanin ko po ba to? Anak, may tiwala ako sa'yo at sa iyong kakayahan. Hindi ko ipagkakatiwala sa iyo ang perlas ko kung alam kong hindi mo kakayanin. Ikaw na lang ang inaasahan namin ng itay mo. Kung gusto mo talaga akong ipagiganti sa tita Belinda mo, gawin mo, anak. Hindi. Hindi ko tiyahin ang Belinda na yon. Siya ang pumatay sa inyo. Siya ang pumatay sa inyo. Kung ganon, ay ipagiganti mo ko sa kanya, anak. Ipagiganti mo ko at iligtas mo ang itay mo. Iligtas mo ang bombaryo laban sa mga kalahi ko. Sa katandaan mo rin, anak. Kalahating tao ka at kalahating magindara. Kailangan mo na rin gisingin ang nakatago mong perlas. At naniniwala akong ang perlas mo ay may taglay na kakaibang kapangyarihan. Dahil na rin sa pagbaligtad ni Mang Pidyong sa kapangyarihan ko bilang isang dating magindara. Ano, Heson? Tatanggapin mo na bang maging tagapagtanggol ng baryo laban sa mga magintara? Kung hindi, ay hindi na natin kailangan pampuntahan si Kapinyong. Hayaan na lang natin na madala ni Belinda ang itay mo sa pusod ng dagat kung saan ay gagawin siyang babaeng magintara at gagamitin din nila para mambiktima ng mga kaanak ninyo at ng iba pang mga kalalakihan dito sa baryo. Ano? Gusto mo bang magyari yon? Hindi. Hindi ko po gusto mangyari yun, syempre. Kaya, oo na po. Tatanggapin ko na po maging tagapagtanggol ng baryo para kalabanin at talunin ang lahat ng buwisit ng mga magindarang katulad ni Belinda. Ipinapangako ko po sa inyo. Uubusin ko po silang lahat. Hayaan! Nangako ka na, Apo. Aasahan naming tutuparin mo yan. Kapag hindi mo tinupad, ay itatakwil ka na naming lahat dito sa baryo. Walang kahit isang kukup-kup sa iyo. Sisiraan kita sa lahat at ituturing ka naming walang kwentang bata. Gusto mo ba yon? Sabihin mo lang at gagawin ko agad-agad. Nagigigil ako. Si Lola Cariana naman, no. Halatang nagsusungit-sungitan lang kayo eh. Hindi bagay sa inyo, Lola, ang ganyang ugali. Anong hindi? Hoy, seryoso ako. Kapag ikaw ay hindi talaga tumupad sa pangako mo, ay mapipilitan akong magpakademonyo sa pagtrato sa iyo. Hindi lang ako sa noo tutubuan ng sukay, kundi pati na rin siya. Pati po saan? Eh di pati dito sa kilikili. Ay nako, kanina pa kaya ako nangagawit dito sa pag-agat ng kwintas mo dahil sa pagpapakipot mo. Tapos ay papayag din naman pala. Ay nako, sigutin mo itong pawis na kilikili ko at makikita mo kung gaano kabagsik ang sungay ng kilikili ko. Si Lola patawa rin pala, oh. Komedyante rin pala kayo eh. Saka ayoko pong amuyin yung kilikili nyo, no? Baka amoy danggit po yan. Baka mas mabagsik pa po yan sa lason ng magindara. Amoy danggit ka riyan. Ay, buwisit. Amoy herbal kaya ito. Maya-maya pa, matapos ang simpleng biruan naming yon ni Lola Caria, ay napansin naming hindi mapakali ang espiritu ni Inay. Makaraan ay sumenya siya na parang hinahawi ang ibang usok na nagmumula sa munting palayok na naglalaman ng mga tuyong dahong herbal. Nakalikha siya ng hugis, biluhaba, na para bang salamin at lumitaw dito ang isang eksena kung saan makikita sina Itay at Belinda. Sumisid ka, Boying, at sundan mo ko sa ilalim ng dagat. Ipapakita ko sa iyo ang aming kaharian. Maganda ang aming kaharian. Pero hindi ako makakasisid, Belinda. Kahit anong gawin ko, ay lumulutang ako. Ano ba kasing nangyayari sa iyo? Hayop kasing matandang hukluban at bisit na batang yun eh. Ano bang ginawa nila sa iyo? Kinagat nila ako pareho sa magkabilaan kong braso, Belinda. Tignan mo, may mga bakat pa nga ng ngipin nila ang mga braso ko. Tanga! Hindi bakat ng ngipin niyang isa. Bakat yan ang gilagid ng bruhang matandang yon. Wala nang ang ngipin, nangangagat pa talaga. Ay! Sa susunod na makaharap ko siya, hindi lang gilagid ang tatanggalin ko sa kanya,
kundi pati na ang buong ngalangala niya. Yung bata, anong gagawin mo sa bata? Isa pa ang hayop na batang yon. Mabawi ko lang talaga sa kanya ang perlas ni Hera, ay talagang lalamunin ko siya ng buhay. Hindi pwedeng magkaroon ng kalahating Magindara at kalahating tao. Hera? Sinong Hera? Kilala ko ba ang babaeng yon? Huwag mo nang isipin ang babaeng yon, dahil matagal ko na siyang binura sa mundo. Ha! Mabuti pa, ay sumampa ka na lang sa likod ko at kumapit ka na maigi. Isisisid kita hanggang sa pusod ng dagat, kung saan naroon ang aming kaharian. Nagpalit pa ng anyo si Belinda tungo sa anyong Magindara nito, pero hindi man lang natakot dito si tatay. Napansin din namin noon na kakaiba na ang kulay ng kanyang mga mata. Para bang may manipis na parang ulap na tumatakip sa mga balintataw nito. Pinilit isisid ni Belinda si Itay sa kailaliman ng dagat, pero kahit na anong pilit nito ay para namang may puwersang humihila sa kanila paibabaw ng tubig. Asar na asar talaga si Belinda dahil dito. Napaatungal ito sa galit, ano pat lumitaw ang matutulis nitong mga ngipin. Hindi pwede to. Kailangan gawin ko ang lahat para madala ka, Boying, sa kaharian namin. Hindi pwedeng makagawa ng paraan ng matanda at ang batang yon para bawiin ka. Hindi ako dapat maunahan sa aking plano. Sa puntong yon ay tinapos na ni Inay ang pangitaing yon at hinarap kami ni Lola Karya. Aling Karya, ngayon din po ay puntahan niyo na po si Mang Pidyong. Kilala ko si Belinda. Talagang gagawin niya ang lahat para maidala ang asawa ko sa aming kaharian. Natatakot akong baka makontra niya ang kung ano man ang ginawa niyo kay Boying. Oras na madala siya ron, ay hindi na natin siya mababawi pa. Sige na po, Aling Karya. Magmadali na po kayo ni Heson. Ora mismo ay tinapos na ni Lola Karya ang ritual. Bunga nito ay unti-unting naglaho ang espiritu ni Inay. Isinuot sa akin ni Lola Karya ang kwintas ni Inay na noon ay umiilaw-ilaw pa. Makaraan ay nagmadali na kami para puntahan ang bahay ni Mang Pidyong. Nang makarating naman kami sa bahay ng matanda, ay sumalubong naman kagad ito sa amin na para bang inaasahan na nito ang pagdating namin. Natataranta pa ito na para bang alam na nito ang mga magaganap. Madali kayo, Karya! Pumasok kayo kagad sa bahay ko! Diyos ko, kakaiba ang nararamdaman ng medalyong ko sa mga oras na ito. May malakas at napakabigat na negatibong enerhiya ang napipintong umahon mula sa kailaliman ng dagat. Napanaginipan ko kaninang napaidlip ako. Ang Magindarang dating lumapit at humingi sa akin ng tulong. Salubungin ko raw kayo pagkat kailangan nyo ng tulong ko. Sandali lang. Ito na ba ang batang anak daw niya, Karya? Nararamdaman ko rin sa kanya ang malakas ding enerhiya. Nararamdaman ko sa kanya ang kwintas ng babaeng Magindara. Oo, Kapidyong. Siya si Heson, ang anak ni Hera. Tignan mo, umiilaw-ilaw ang palawit at suot ng kwintas na tinutukoy mo. Pati ang medalyon mo ay umiilaw na rin. Hindi ba't may ibig sabihin niyan? O siya, tara na sa loob at importanteng maihanda na natin ang kung ano man na dapat paghandaan. Hindi biro-biro ang bagay na napipintong maganap. Mukhang pulutong ng mababangis na mga Magindara ang makakaharap natin. Pagpasok namin ng bahay ni Mang Pidyong ay ako kagad ang hinarap nito. Hinipo kagad nito ang palawit ng suot kong kwintas, kasabay din ng paghipo nito sa suot nitong umiilaw ding medalyon. Aha! Mukhang nagpapasok lolo sa akin ang perlas na ito. Mukhang panahon na para muli itong palayain. Ito ang kukontra sa mga aswang na Magindara. O siya nga, Kapidyong. Yan din ang sinabi sa akin ni Hera. Sa kailangan daw na may magising sa batang iyan. Dahil anak siya ni Hera na isang Magindara, malamang na ang perlas ng batang ito ang kailangang magising. Yun mismo ang malakas na enerhiyang nararamdaman ko sa kanya. Bale, dalawa ngayon ang perlas na magagamit niya
laban sa mga Magindara. Teka, Kapinyong. Pwede ba yun na ang isang Magindara ay dalawa ang perlas na pagaganahin? Sa kalalaki itong si Jason. Kagana ba sa kanya ang perlas niya? Hindi ba't babaeng Magindara lang ang merong perlas? Bata pa siya, Karya, kaya meron talaga siyang perlas. Kapag nagising, ay siya ang magdidesisyon kung gusto ba niyang maging babaeng Magindara o manatiling lalaki. Kapag pinili niya ang huli, kusang masisira at mawawala ng saysay ang perlas niya. Pero sayang kung masisira naman. Sabi mo nga, ay nagtataglay pa naman ang perlas niya ng malakas na enerhiya. Wala ba tayong pwedeng gawin para mapakinabangan pa rin ang perlas niya? Pag-iisipan natin, Karya. Pero bago natin gisingin ang perlas niya, ay kailangan muna nating malaman kay Jason ang magiging desisyon niya. At binalingan nga ako ng dalawa at tinanong kung ano ang mas pipiliin ko. Ang manatili bang lalaki o ang magpalit ng kasarian at maging babaeng Magindara? Aba, ayoko pong maging Magindara. Lalaki po akong ipinanganak, kaya mas pipiliin ko na lang po magpakalalaki. Sigurado ka ba riyan, Apo? Sayang naman ang malakas na kapangyarihang taglay ng perlas mo. Aanin ko naman po ang malakas na kapangyarihan ng perlas ko kung magiging aswang na Magindara naman po ako. Ayoko pong maging alagad ng kasamaan. Mas gusto ko pong maging tao na lang na tulad po ng pinili ni Inay. Sa sagot kong yun, ay malalim na napaisip si Mang Pidyong. Muli pa nitong hinipo ang suot na medalyon. Hindi pa nakontento ay hinipo rin ito ang palawit ng kwintas ko at sa pagtataka ko, pati tiyan ko ay hinipo na rin. Aha! Alam ko na kung ano ang marapat nating gawin sa perlas mo, iyo. Kapag nagising at napalabas na natin ito ngayon din. Anong gagawin mo, Kapinyong? Kailangan ko rin ng tulong ng kakayahan mo sa mga ritual at orasyon, Karya. Ang perlas niya ay gagawin nating mutya. Isang mutya na lulupig sa angkan ng mga Magindara. Ito yung sinasabi ko sa iyo dati, na ang kasamaan ay pwede ring matalo sa pamamagitan ng mga bagay na galing din mismo sa kanila. Isang bagay na binaligtad laban sa kanila. Tama ka, Kapinyong. Kumbaga, ay ipatitikim din natin sa kanila at sarili nilang kamandag. Kung gayon, ay hindi na natin kailangan pang magpatumpik-tumpik. Gawin na kagad natin ang kailangan. Sabihin mo lang sa akin, Kapinyong, kung anong ritual ang kailangan kong paganahin at isasagawa ko na kagad. Sabay tayo sa pagre-ritual, Karya. Oras na papalabas ko ang perlas ni Jason, ay sabayan mo kagad ako. Ang sa akin ay ritual ng pagsasaling mutya at pagsiselyo. Ang sayo naman ay ritual ng pagbubukas, pagkontra at pagpapaamo sa kapangyarihan ng perlas. Mahirap nga lang na magritual ang mga ito. Baka abutin tayo na maghapon. Pagkatapos ihahanda pa natin si Jason. O sige, isagawa na natin kagad, Kapinyong. Wala tayo dapat aksayahing panahon. Kaya lamang paano kung matunugan pala ni Belinda ang gagawin natin? Saka, maiiwasan ba natin iyon? Malamang na hindi. Oras na gisingin pa lang natin ang perlas ni Jason, ay makakatunog na kagad sila. Lalo na kapag binaligtad na natin. Kaya hanggat maaari ay huwag nating paabutin ng gabi ang pagre-ritual. Apurahin na natin. Tapos ay ihahanda ko kagad si Jason sa posibleng maagang pakikipagharap sa mga Magindara. At inapuran na nga ng dalawang matanda ang pagre-ritual. Ipinagitna nila ako sa pagitan nilang dalawa. Una, ay nag-concentrate si Mang Pidyong at ipinalabas ang perlas mula sa aking tiyan. Isang napakahirap na proseso para sa akin dahil talaga namang nasasaktan ako. Mistula akong ahas na pilit pinapasuka ng nilamon ko. Parang pinupunit ang lalamunan ko. Nang tuluyan namang lumabas ang perlas ko, ay parehong nagulat sina Lola Karya at Mang Pidyong. Bakit kulay sa lamin ng perlas niya, Kapinyong? Hindi ba dapat ay kulay puti o kulay asol? Aha! Malamang na yan ay dahil nabaligtad ko noon ang pagiging Magindara ni Hera nung ipinagbubuntis pa lang si Jason.
Nangangahulugan din itong napaamo na siya at hindi na rin kailangang kontrain. Hindi mo na rin kailangang ritualan ng pampaamo, Karya. Kaya sige na, ritualan mo na ng pagbubukas at riritualan ko na rin kagad ng pagsasaling mutya at pagsiselyo. Magkakaroon tayo ng sapat na oras pagkatapos para maihanda kong maigi si Heson. Isinunod na nga ni Lola Karya ang ritual ng pagbubukas ng kapangyarihan at enerhiya ng perlas kung noon ay nakalutang sa ere at napalilibutan ng manipis na kulay puting usok sa bandang puwitan nito. Hindi rin ito naging madali kay Lola Karya. Napapangiwi siya habang kinokontrol ang perlas ko dahil sa napakalakas nitong taglay na enerhiya. Nag-alala pa ako na medyo nandiri dahil pakiramdam ko ay parang matatanggal na rin ang gilagid niya sa sobrang pagniwi. Nang si Mang Pidyong naman ang magritual para gawing mutya ang perlas ko, maging ito ay nahirapan. Kung si Lola Karya ay halos parang malaglag ang gilagid sa sobrang pagniwi, si Mang Pidyong naman ay akala mo may almoranas na hirap magpalabas ng dumi. Sobra pa itong pinagpapawisan at talagang hindi maiwasang mapaigik. Kung hindi lang seryoso ang sitwasyon namin nun, ay baka pinagtawanan ko na talaga ang dalawa. Matapos namang magawang mutya ang perlas ko, ay nag-iba ang kulay nito. Naging kulay violet at nang maselyo naman ito ay naging kulay blue-green na sobrang kintab. Sa wakas, tagumpay ang mga ritual natin, Karya. Isa na ngayong mutyang perlas ang perlas ni Heson. Ngayon naman, iho, ay ihahanda na kita. Tignan nyo, kakaiba na ang paraang pag-ilaw ng medalyon ko. Ito ay babala na natudugan na nga ng reyna ng mga Magindara na may isang perlas sa kanilang angkanang na bago. Tsak na may niluluto na silang plano ng pagsalakay mamayang gabi. Pagkatapos magsalita ni Mang Pidyong, habang iniaabot nito ang mutyang perlas sa akin, walang ano-ano ay bigla rin itong umilaw, nakaparis ng paraan ng pag-ilaw ng medalyon ng matanda. Hala! Umiilaw po itong perlas ko, Mang Pidyong. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin yan, iyo, ay may nasasagap na kagad yan na banta na kailangan mong pagandaan. Dahil binaligtad lang yan ang kapangyarihan ng isang Magindara, ay sa bantalan din ng mga Magindara yan sensitibo. At mientras mas matindi ang pag-ilaw niyan, ay mas mapanganib ang banta. Tignan mo, unti-unting tumitindi ang pag-ilaw ng perlas mo. Hala, tumitindi nga po. Naku, nakakakaba naman po ito. Ay siya, ihanda na kita po. Huwag ka nang magtatanong pa, ha? Delikado na ang buong baryo natin lalo na't malapit nang magdapit hapon. Sigurado kung aahon na ang mga Magindara mamaya at maghahasik ng lagim. Kung gayon, Kapidyong, ay kailangan ko munang lumabas para balaan ang mga kababaryo natin. Bibigyan ko rin sila ng mga pagontrang langis. Sana lang ay sumapat ang mga nagawa ko sa bahay. Kung alam ko lang kagad, sana pala ay dinamihan ko na ng gawa. Ay, Diyos ko, ano ba itong nangyayaring ito? Pagkalabas ni Lola Karya, ay inihanda na nga ako ni Mang Pidyong. Tinulungan ako nitong pagganahin ng mutya kong perlas, kasabay rin ng paggana ng perlas ni Inay. Pinagsanib ang mga ito ng matanda. Habang gumagana ang mga ito, ay ilang minuto ring nanginginig ang buo kong katawan. Para akong kinukuryente ng malamig na enerhiyang bumabalot sa buo kong katawan. Pakiramdam ko rin ay umiilaw ang bawat butas ng mukha ko. At ang panghuling nangyari ay parang nabubuksan ang utak ko at para bang alam ko na kagad kung paano gagamitin ang bawat kapangyarihang taglay ng mga perlas namin ni Inay. Parang naririnig ko rin ang boses niya na bumubulong sa akin. Tagumpay ang plano namin ng Lolo Pidyong mo, anak. Tulad ng inaasahan ko, ay ako mismo magiging gabay ng mutya at tutulong sa'yo na matalo ang buong angkan ko at mabawi ang itay mo. Nay, ang akala ko po talaga ay mag-isa lang po akong lalaban sa mga Magindara at kay Belinda. Mabuti na lang po at nariyan pa rin pala kayo. Kaya ngayon, humanda siya sa ganti ko para po sa inyo. Matapos naman ang buong proseso sa paghahanda sa akin,
Kahihinto pa lang ng panginginig ng buong katawan ko nang walang ano-ano ay nakarinig kami ng maingay na kumusyon sa labas ng bahay ni Mang Pidyong. Dahil dito ay dali-dali kaming dumungaw sa bintana at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata namin nang makita naming nagtatakbuhan at nagsisigawan ang mga tao palayo sa dalampasigan. Ang dahilan ay humahampas ang naglalaki ang mga alon kasabay ng pag-ahon ng pulutong ng mga magindara na pinangungunahan mismo ni Belinda. Dinig na dinig pa namin ang boses nito habang malakas na nagsasalita. Mga kalahi, humayo kayo at hanapin ang hayop na anak ng taksil na si Hera. Pati ang bawat tumulong sa kanya na magbaliktad ng perlas niya upang labanan tayo ay brutal ninyong lapain. Idamay niyo na rin ang bawat tao makakasalubong ninyo. Wala kayong ititira. Ubusin natin silang lahat ngayong gabi. Nanong ko po, lagot na. Ang dami po nila, Mang Pidyong. Kakayanin ko po bang talunin silang lahat? Sakto naman ng sandaling yon ay dumating na ulit si Lola Karya. Diyos ko pa, hayan na ka mga magintara. Nagsiaw na sila. Humanda ka na, Heson. Humanda na tayo, Kapidyong. Heson, ano pang hinihintay mo? Paganahin mo na ang mga perlas mo. Sandali, Karya. Kukuha muna ako ng mga pangontra at mga latigong panlaban na dinasalan ko ng sumpa ng kidlat. Tuloy, langisan mo na rin ang pangontrang langis mo. Tutulungan natin si Heson laban sa mga magindara na yan. Habang inihahanda ni Mang Pidyong ang mga kailangan, ang mga magindara naman ay nagsimula ng magasik ng lagim. Pinagsisira nila ang mga bangka sa dalampasigan. Sumisipol din sila sa nakakatakot at matinis na paraan at sa bawat pagsipol nilang yon ay humahaba ang mga alon at gumagapang sa lupa na parabang mga kamay at sinusundan ang bawat taong nagtatakbuhan. Pagkatapos ay hinihila ang mga ito papunta sa kinaroroonan nila at brutal na nilalapa. Diyos ko, kailangan matigil ka ganito, Kapidyong, bago pa maraming inosente ang mabiktima. Kawawa naman sila. Heson na po, ano na? Tutunga ka na ng bariyan. Pagsugod namin ni Kapidyong, ay sumunod ka na kagad. Pakinggan mo lang ang gabay ng mutya mo. Dali na, Apo! At buong tapang nangang sumugod sina Lola Karya at Mang Pidyong. Bawat kamay na alon na nanghihila ng mga tao ay pinaghahampas nila ng mga hawak nilang latigo. Dahil dito ay kagad nagsiurong ang mga alon na yon. Aha! Ayan na, dalawang matandang paniguradong tumulong sa anak ng taksil. Mga kailahi, gawin niyo lahat ng paraan para talunin sila. At ang bata, oras na lumabas, kasunod nila ay abangan niyo kagad. Hindi tayo pwedeng matalo ng pipityuging batang yon. Ang gabing ito ay atin! Pipityugin mo ang mukha mo, Belinda! Hindi ang alagad ng kabutihan ang matatalo sa laban na ito, kundi kayong mga alagad ng kadiliman! Hayop kang matandang huklubang ka! Pwes, hetong saya! Nagsama kayong dalawang hukluban sa kamatayan nyo sa kamay ka! Ngunit bago pa man may magawa si Belinda kay Lola Karya, ay tuluyang ko nang pinagana ang kapangyarihang taglay ng mga perlas ko base sa ibinubulong sa akin ni Inay. Nagpalabas din ako ng mahabang latigo na parabang tubig na pinalilibutan ng maliliit na mga kidlat. Makaraan ay saka ako lumantad at kinontra ang gagawin sana ni Belinda kina Lola Karya at Mang Pidyong. Hoy, Belinda! Ako ang harapin mong hayop ka! Ngayon, ipapatikim ko sa iyo ang ganti ng anak ng inay kong pinatay mo! Uubusin ko kayong lahat! Galit na galit kong pinaghahampas ang bawat humahabang mga alon na pinalalabas ng bawat magindara. Unang-una na nga rito ang mga alon ni Belinda. Ang resulta ay bumalandra ang mga ito pabalik sa kanila at para silang sinampiga ng malakas, ano pat nagtumbahan sila. Dahil naman dito ay galit na galit akong binalingan ni Belinda. Tignan natin kung gaano kalakas sa mga perlas mo, bata ka!
Akala mo ba ay hindi ka namin pinagandaan? Mga kalahi, ilabas ang malakas nating atake! Siguraduhin ninyong mahuhuli natin silang lahat! Mabilis na sabay-sabay nagsipagsipol ang mga Magindara. Kaya naman ay mabilis ding naglabasan ang pahabang mga alon mula sa lahat ng direksyon, ano pat tinangka kaming palibutan. Dahil naman dito ay nataranta ko, ano pat hindi ko na narinig ang ibinubulong sa akin ni inay na dapat gawin para magpalabas ng mas malakas na kapangyarihan. Umasa na lang ako sa hawak kong makapangyarihang latigo. Pinaghahampas ko ang bawat lumalapit na mga alon. Pero nagulat ako nang para bang hindi ito tumatalab. Sa halip na umurong ay lalo pang nagiging mapangas sa pagsugod ang mga ito. Ha? Bakit hindi po tumatalab ang latigo ko, Lola Karya, Mang Pidyong? Ano po nangyayari? Akala ko po ba ay malakas sa mga perlas ko? Bakit po ganito? Ano ba yan na po? Wala bang ibinubulong sa'yo ang kamay mo? Imposible naman! Mag-concentrate ka, iyo, at pakinggan mo mabuti ang ibinubulong sa'yo ng inay mo na gabay mo. Wala ka bang naririnig mula sa kanya? Konsentrasyon ang kailangan mo para marinig mo siya. Huwag kang matakot at mataranta para malinaw mo siyang marinig. At sa wakas nga ay narinig ko na nga ng malinaw ang sinasabi ni inay nang sundin ko ang sinabi ni Mang Pidyong. Ngunit kakapalabas ko pa lang ng bago kong kapangyarihan ay halos huli na dahil pinalibutan na kami ng tuluyan ng mga alon at sinimulan na kaming tangayin papunta sa kinaroroonan ni na Belinda. Narinig ko pa ang nakakaasar na tinig nito. Wala ka namang palang panama na bata ka! Ang lakas-lakas ng loob mong kumalaban sa amin! Ngayon, magpapaalam na kayo sa mundo! Ihahatid ko na kayo sa impyerno! Sa inis ko ng sandaling yon, kahit halos huli na, ay sinubukan ko pa ring hipuin ang tubig na kumakapit sa amin ng mahigpit. Hindi! Hindi ka magtatagumpay, Belinda! Titirisin kitang hayop ka! Walang ano-ano, ay kumalat ang mumunting mga kidlat na nasa kamay ko at pinagkukuryente ang mga Magindara. Kaya naman ay nagsiurong na naman ang kanilang mga kamay na alon. Pero si Belinda ay tiniis ang kuryente at habang umaatras sila ay hindi pa rin niya binibitiwan si Lola Karya. Mga kalahi! Magsa-atras na tayo! Pero isasama ko ang matandang huklubang ito! Dito man lang ay maibuhos ko lahat ng galit ko! Ayun din si Boying sa kabilang banda ng Pampanga! Naiwan ko ron! Kunin nyo rin siya at dalhin nyo sa kuwebang kulungan at bantayan ninyo! Hindi siya pwedeng babawi ng mga basic na yan! Heson! Kapinjong! Tulungan niyo ako! Ayokong makuha nila ako! Bago tuluyang lumubog ang mga Magindara, kasama si Lola Karya, ay tinangka ko pa siyang habulin para iligtas. At sa desperasyon ko, dahil hindi pa ako ganun kasanay lumangoy sa maalong dagat, ay napagdiskitahan ko pa ang mutya kong perlas. Inis na inis ko itong inihagis sa direksyon ni Lola Karya. Lola Karya! Hindi! Lola Karya! Ah, hayop ka, mutyang perlas ka! Wala ka po ng silbi! Etong sa'yo! Mabuti pang itapon na lang kitang buwisit ka! Umiiyak kong binalikan si Mang Pidyong sa dalampasigan matapos tuluyang tumahimik ang mga alon. Sinalubong naman ako nitong alalang-alala hanggang sa mapansin nitong hindi ko nahawak ang perlas ko. Hintakot na kinapaka pa nito ang buong katawan ko sa pagbabaka sakaling isinuksok ko lang ito kung saan. Nasaan na mo siyang perlas mo, iyo? Hindi mo dapat maiwala yun. Sigurado kung babalik pa ang mga Magindarang yun ng biglaan. Kapag nalaman nilang naiwala mo ang mutya mo, ay lalo silang magiging mabangis sa susunod nilang pag-ahon. Naihagis ko po sa dagat, Mang Pidyong eh. Wala naman po kasing kwenta. Hindi ko man lang nagamit para iligtas si Lola Karya. Ano ka mo? Bakit mo naman inihagis? Pambihira ka. Paano yan? Lagot na tayo ngayon sa mga Magindarang yun kapag umahon sila ulit. Maya-maya pa
ay napakaparin si Mang Pidyong sa tapat ng dibdib nito at biglang nataranta. Nasa na rin pala suot ko medalyon. Anak ng buwisit naman oo. Mukhang nasama pa sa mga alon kanina. Ay, wala na talaga. Lagot na talaga tayo dito. Umalis na kagad tayo dito iyo. Hindi nila tayo dapat madatnan dito. Bumalik tayo sa bahay at may ritual akong gagawin para malaman ko kung ano na ang nangyari kay Karya at kung kailan aahon muli ang mga Magindara. Nagmamadali akong inakay ni Mang Pidyong sa bahay nito habang walang tigil naman ako sa kakaiyak dahil nga kay Lola Karya. Lola Karya! Ang Lola Karya ko! Pati po si Inay, Mang Pidyong. Bakit hindi ko na po siya naririnig na bumubulong sa akin? Iniiwan na rin po ba niya ako ulit? Hindi iyo. Hindi mo talaga siya maririnig dahil inihagis mo siyang perla sa dagat. Pero di bali, sisikapin ko gumawa ng paraan. Kaya tumahan ka na. Pinapangako ko sa iyo kahit na anong mangyari. May tiwala ako sa Diyos sa itaas na hindi sa walang kabuluhan ang mga sakripisyo natin. Ang kabutihan pa rin ang mananaig dito sa daigdig. Tumahan naman ako at nang magsimulang magritual si Mang Pidyong para alamin kung ano na ang nangyayari kay Lola Karya. Dahil sa tagal ng resulta at dala na rin ng pagod ko, ay inabot na ako ng antok sa paghihintay. Pero bago ko tuluyang ipikit ang mga mata ko at mawala ang malay ko, ay narinig ko pang napapitik sa ere si Mang Pidyong. Kung ano ang kahulugan nun ay hindi ko na alam. Kung gaano rin ako katagal na paidlip ay hindi ko na rin namalayan. Pagdilat ko ay umaga na. Nanlaki pa ang mga mata ko nang mapagtanto ko kung ano ang nangyari ng nagdaang gabi. Lumingali nga ako sa paligid pero si Mang Pidyong lang ang nasa tabi ko. Tulog mantika pa rin ito at humihilik pa. Muli na naman akong tahimik na napapaiyak nang mapagtanto kong wala na talaga si Lola Karya. Mang Pidyong, gising! Mang Pidyong, gumising na po kayo! Hanapin po natin si Lola Karya! Akala ko po ba'y gagawa kayo ng paraan? Mang Pidyong! Pero ang hirap gisingin ni Mang Pidyong at sa pagkakainip ko ay tumakbo ko sa dalampasigan at umiiyak na sumisigaw habang hinahanap si Lola Karya sa mga bangkang nakataob at sira-sira. Lola Karya! Lola Karya! Hindi po ako naniniwalang wala na kayo! Nanay Hera! Nasaan po kayo? Bakit di ko na po naririnig ang boses nyo? Madaya kayong dalawa. Napakadaya nyo. Iniwan nyo ako. Iniwan nyo ako. Nang lumabo na ang mga mata ko dahil sa dami ng luha ko, ay napasalampak na lang ako sa buwanginan at itinuloy ang paghagulgol. Ayoko na. Ayoko na rin mabuhay pa. Dagat! Kunin mo na rin ako! Kunin mo na rin ako! Tuloy-tuloy lang ako sa pag-iyak. Hanggang sa maya-maya pa, may humaplos sa balikat ko. Bigla akong natigilan dahil doon at napagtanto kong kilala ko ang paraan ng pag-haplos na yon. Kaya naman ay pabigla akong lumingon para lang masorpresa sa nakita kong mga nakaupo sa likuran ko. Lola Karya! Day! Diyos ko, kayo po ba talaga yan? Buhay kayo! Buhay nga kayo! Buhay kayo! Tuwang-tuwang niyakap ko ng maigpit ang dalawa na napapalundag pa ng sandaling yon ay nagising na rin pala si Mang Pidyong at sumunod sa kinaroroonan namin. Pati ito ay nakipagyakapan din sa amin na hindi rin makapaniwala. Matapos ang yakapan ay tinanong ko si Lola Karya. Lola Karya, paano po nangyaring nakaligtas kayo at kasama niyo pa po si Itay? Saka masamang babaeng si Belinda. Ano po nangyari sa hayop na yon? Hindi ko man lang natiris yun na parang garapata. Nakakainis talaga siya.
Matyagang ikinuwento naman sa amin ni Lola Caria ang lahat ng nangyari sa ilalim ng dagat. Nasalo pala niya ang inihagis kong mutyang perlas, pati ang medalyon ni Mang Pidyong ay minagnet daw nito habang lumulubog sa tubig. Nagsanib daw ang mga kapangyarihan ng mga ito at sa gabay daw ni Nanay Hera ay ibinulong sa kanya ang mga dapat gawin para tuluyang matalo si Belinda at ang lahat ng mga Magindara sa kanilang kaharian sa ilalim ng dagat. Matapos naman daw ay inakay siya ng mutyang perlas ko papunta sa underground ng kuweba kung saan naman ikinulong si Itay. Sa tulong din ng mutya ay pinabalik ni Lola Caria sa katinoan ang pag-iisip ni Itay. Wow! Ang galing naman po pala na nangyari! Pero Lola, kailan niyo po ibabalik sa akin ng mutyang perlas ko? Ang daya niyo! Inagaw niyo po ang papel ko ha! Ha? Hindi ko na ibabalik ito sa'yo. Bakit kasi itinapon mo at ako pang nakasalo? Kaya mula ngayon, ay ako na ang susunod na tanda! Pero lang. Oh, hayan. Isaksak mo sa baga mo. Sa susunod kapag inihagis mo ulit yan sa dagat, ay wala nang magtatanggol sa atin kapag may mga Magindara na namang maliligaw rito. At kapag nangyari yon, ako mismo ang lalapa sa'yo, maniwala ka. Hala, lalapain mo talaga ako Lola? Kahit puro gilagid na po kayo? Naman, nagigigil ako sa'yo. Gusto mo, ngayon na kita lapain Tawanan kami nang simulan pa talaga akong habulin ng kagat ni Lola Caria habang inilalabas pa ang mga gilagid na wala na halos ngipin. Pati ang boses ni Nanay Hera ay narinig ko ring malutong na tumatawa ng sandaling yon. Sa ngayon po, Sir Blair, ay itinatago ko pa rin ang mutyang perlas ko. Pero magmula noon ay wala ng mga Magindara na napadpad muli sa baryo namin na malapit sa dagat. Nananatiling payapa ang pamumuhay naming mga mangingisda. Wala pala talagang pinipili ang pag-ibig. Minsan, kahit pala isang Magindara ay napapaibig sa tao na kahit bawal ay ipipilit. Pero minsan din, may dahilan kung bakit nangyayari ang ganung bagay at yon ay upang magsilbing daan para mapuksa ang kampon ng kadiliman. At masaya po ko, Sir Blair, at naging bunga po ako ng gayong pag-ibig at naging instrumento ng puwersa ng kabutihan laban sa kasamaan. At syempre po, napatunayan kung totoo nga ang sinabi ni Mang Pidyong minsan sa akin na sa laban ng kasamaan, ang puwersa ng kabutihan pa rin ang mananaig sa huli. Ako nga po pala ulit si Jason, Sir Blair, at maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng pagkakataon na maisaere sa channel po ninyo ang aking kwento. At sana po ay may napulot po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking munting channel na The Voice Addict. Sana po ay mag-subscribe na rin po kayo. Pindutin ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga kwento at mag-like na rin po kayo at mag-iwan ng comment kung ano po ang nais nyong sabihin sa akin. Muli, maraming salamat at gabayan po sana tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. Hanggang sa muli, mga idol.